not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang magandang araw sa ating lahat. Ito naman po yung likod, Penny Codemus, para sa ating kalinga sa OFWs. And of course, kasama rin natin ang aking idol, Miss Corazon Alma de Leon. Ma'am Cora, magandang araw. Ma'am Cora. Yes, magandang araw. Terno tayo, kulay blue. Blue yung blue nga pala. Nako, ibig sabihin niya talaga we meant to be. Ma'am Cora, yes. Kamusta ka na po? Love of country yan. Yes, go ahead. Kamusta ka na po? Diba, sinabi ko, buti hindi natuloy yung ating program last Tuesday. Apo. Dahil na-confine ako ng another 4 days sa Makati Med. Dahil parang sa paglabas-labas ko, napagod ako, kaya ang bilin sa akin, wag akong lumabas, kaya dito lang ako sa computer. Kaya I'm glad naka-on ako kasi pinoproblema ko yung aking video dahil maasa lang ako dito sa desktop, dati ko nang ginagamit. Okay. Ilang taon na tayo na nagpo-program. Ito ginagamit natin. At mamaya meron akong 5 o'clock. Nakalagay nga dito, your internet connection is unstable. Wala akong magawa That's technical glitch. So basta bahala na. Will you hopefully makakaayos tayo sa programa with your visitor na taga-BARM. Go ahead. Okay. So Ma'am Cora, kung matatandaan po ninyo, ay kararating lang ng ating Pangulo bumalik na galing sa bansang Saudi Arabia, Ma'am Cora. At maganda yung respond ng mga Filipino community doon sa Saudi Arabia. Mamaya mapapakinggan natin ano ang sabi ng ating Pangulo tungkol doon sa kanyang mga ginawa sa Saudi Arabia. Pero Ma'am Cora, bago yan, ikaw po ay huwag matigas daw ang ulo, sabi. Hindi, naintindihan ko naman. Opo. Pero wala akong magawa. Naging speaker ako para sa transplant. Naging in honor ako sa Philippine Association of Social Workers. Tapos nagkaroon ng board meeting ang Red Cross noon. In fact, we will have another board meeting on Thursday. Iniisip ko pa kung mag-face-to-face ako o na lang ako sa phone patch na lang ako. Kasi bilin-bilin sa akin huwag lumabas. Okay. Pero naniniwala naman ako, kung hindi mo itatry na lalabas ka, how will you know na you can naman forever have a life outside, di ba? Okay. Kaya so, Ma'am Cora, sa speech mo, yes. Sa speech mo, ano ba nakalagay sa speech mo? Sige nga, pakinggan namin, Ma'am Cora. Oo. Kasi dapat malaman din ang ating mga kababayan. Hindi kasi ang pinag-usapan doon, bilang chairman ng National Kidney Transplant Institute ng Ethics Committee, dapat ay susunod tayo dun sa requirements. Na unang-una, hindi pwedeng binibili ang kidney. Ayun. Kasi meron nag-advertise sa Facebook na binibenta ang kidney. Totoo yan. Totoo. Saka dapat alam nila kung magkanong pera, hindi naman basta-basta makakapa-opera, makakatransplant. Nakakita ka na nga ng magdodonate ng magkana. Pero yung perang kakailanganin mo for the surgery, yung mga gamot. At yung gamot, nire-require nila to be ready for the next 10 years. Yan? Yung na-transplant. Okay. So in other words, kung ma-transplant ngayon, 2003, 2000, 33. Kasi 10 years. Susundan nila yung mga gamutan
na kailangan sundin. Okay. Diba? Kaya yun ang gusto kong marinig ng mga nanonood, nakikinig sa atin, na hindi madali ang transplant. Na 3 times a week at merong peritoneal dialysis, may development na, that it can be done at home. Kailangan lang may preparation, may kaalaman yung pasyente at yung pamilya. Sige. So, Ma'am Cora, ibig sabihin, yung mga ginagawa ng ating mga kababayan na binibenta nila, yung kanilang kidney para kumita, mali yun. Yes, bawal yun eh. Unang-una, kailangan ma-ensure natin ang safety nila. Kailangan yung donor ay maalagaan ng recipient yung mga pangangailangan. So, ibig sabihin, mismo ang recipient, kailangan may pera. At ngayon naman, mga tumutulong, mga kongresista, senador, mga kaibigan may pera. Pero ngayon, eleksyon ng barangay. Opo. Baka wala ng pera yung mga ibang tumutulong para sa barangay election. We don't know kung ano mangyayari. Pero, yun nga sinasabi natin. So, ganito, kunyari ako ang nagbenta ng kidney ko, ako ba'y pwedeng parusahan? Yes. Meron pala. Yes. Kasi bawal yun. Unang-una, kaya kami may ethics committee para may tingnan kung may relasyon talaga yung nagdo-donate sa recipient. Pag nakita natin walang relasyon, dinideny namin. Disapprove. Kaya ang iba, nagbobola, nasabing ang iba kasi, ang style na ginagawa, pagtatrabahuin sa bahay niya, makikatulong for about 2 years para magkaroon ng relasyon. Nakikita naman natin yun pag ini-interview na walang relasyon, hindi kakilala talaga yung pasyente. So, nahuhuli namin din. Yun. So, ba ma'am, magpapaalam pa kami? Paano ba yung magiging proseso talaga? May mga nagtatanong sa atin. Ano ba proseso? Meron kaming tinatawag na HOPE. Yung HOPE, yung transplant na nag-study ng mga application. Pag na-study na yung application, ipipresent na sa aming ethics committee. We meet every Monday. So, pag Monday na ngayon, ipipresent yung sino yung donor. I-interview namin. Tapos, sino ang recipient? I-interview namin. Pag nakita namin na may relasyon, palagay natin, employee, employer, may mga ganon, makita namin na wala namang problema, i-approve namin. So, like for instance, last Monday, meron kaming 2 cases na social service na approve yun. Meron kaming 3 cases na regular, yung isa hindi na approve. Kaya masasabi ko na so far, ang batting average namin naman mabuti. Yon. Okay, so napakahirap din palang proseso niyan, Ma'am Cora? Bago? Yes. Oo. Ang Grabe. iba kasi akala ko madali lang. Hindi. Pero kung may kamag-anak ka na talagang gusto kang tulungan, talagang preferably kamag-anak. Pero kung masyadong bata yung donor, may anak, dinidiscourage namin. So, andyan na ba ang bisita mo? Wala pa, ma'am. Pero ipasok natin yung ating si Pangulong Marcos, pinadala sa atin to from the Malacanang. Okay, at siyempre mag-ano tayo dito, Ma'am Cora, sa kalahati. Yes. Sige, okay. Pasok natin si Presidente Marcos. Ito po ay naganap noong October 20, 2023 sa Riyadh Kingdom. Ito po ang mga Filipino community. Bagong mukha! May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan ko, siya si Inday Sara Duterte. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Ito yung mga kababayan natin na dumalo sa pagdating ng ating Pangulo doon.
Overwhelmed talaga, Ma'am Cora. Talagang full pack ang mga community dito sa Saudi Arabia. Ating kalihim ng Department of Foreign Affairs sa inyong pagpakilala. Ba? Dito yata sa Saudi Arabia, hindi pa natapos yung kampanya. Sa Manila, natapos na natin. Ito, Saudi, tuloy-tuloy pa rin. Please, upo po kayo. Umupo po kayo. Mahaba-haba itong talumpati na ito. Baka gutumin kayo pag nakatayo kayo. Masaya talaga. Sinasabi ko ate sa mga kaibigan ko tiga rito na sumama sa akin ngayong gabi. Sabi ko sa kanila, pagmasdan ninyo, wala pa kayong nakitang ganito na kasing kasaya ng pagka nagsasama ang mga Pilipino, nagkantahan na at nagsayawan na, ay talagang napakasaya. At talaga yan ang ugali ng Pilipino. Kahit na nahihirapan na, kahit na may problema, kahit na nalulungkot talaga sa loob, nakangiti pa rin at nagbibiro pa rin at nagtsatsaga pa rin. Yan ang husay. Lahat ng ating mga bisita, ladies and gentlemen, mga minamahal kong kababayan, salamat po sa pagdalo ninyo ngayong gabi. Nagpapasalamat din po ako na pinaunlakan ninyo ako at ang ating paanyaya upang magkita tayo dito sa Saudi Arabia. It is always an honor and a pleasure to spend time with the great Filipino community of Saudi Arabia. I wish to recall the first time, yung unang pagpunta ng isang pangulo rito sa Kingdom of Saudi Arabia ay ang taong 1982. At ang pumuntang pangulo rito ay ang aking ama na President Ferdinand Marcos Sr. Yan. Ma'am Cora, kung babalikan natin, Ma'am Cora, Yes. 1982 pala ang tatay niya Yes. pumunta doon, Ma'am Cora. Pero may isang nakikita tayo doon. Yes, Oo. So, Ma'am Cora, siguro alam mo na rin yun, noong 1982. Di ba? Ang kauna-unahan daw. Ang sinasabi pa, Ma'am Cora, ni Presidente... 1983, bale. Mm. Nagpalit na ang pamunuan dahil nagkaroon ng People's Revolution. Oo. Kaya nga, nung tinanggal na yung araw ng People's Revolution na February, 24 sineselebrate, maraming nag-react. Okay. Kasi bakit mo kakalimutan ng Philippine history? Kailangan ilagay mo dyan, bahala na yung mga tao if they want to remember or if they want to forget. Ako yun ang paniniwala. Oo. Ilagay mo din ang selebrasyon. Oo. Hindi na dapat bigyan ng pagkakataon ng mga tao. Kung yun ay inabot ng linggo, celebrate ng linggo. Kung sa next year, aabutin nyo ng Lunes, i-celebrate ng Lunes. Kung anong araw talaga yung nangyari, yung celebration, February 25, siguro bigyan natin ng daan o ng kahalagahan yung ganung araw ng sinelebrate natin. Nangyari yun eh. Opo. Nangyari yun. Oo. So, Ma'am Cora, ang tuwan-tuwa rin naman ang ating Pangulo dahil sabi nga niya ay dahil marami rin naman ang pumasok, marami rin naman ang nakiisa at nakisimpatya sa kanya. At sinasabi nga ng prinsipe doon, Ma'am Cora, ang kauna-unahan daw na nag-alaga sa kanya nung bata siya ay ang ating Pinay. Pinay daw ang nag-alaga. Caregiver. Oo, Yes. ang kanyang caregiver. At hindi daw Totoo makakalimutan. Totoo yan, Ma'am Cora? Pero kung yes. Pero kung tutuusin mo, Okay. sa dami ng mga Pilipinong nandoon, ang tanong ngayon, bakit sila nandoon? Hindi ba kasi doon lang nagkaroon ng opportunity? Makatrabaho sila, makapamilya sila. Kaya binibilang ng taon merong iba, 15 taon, matagal na sila, parang ginawa na nila ang bayan nila, yung Saudi Arabia. Ay yung mga kababayan natin na nagpunta doon at sinuwerte, magandang kalambuhay, babalik pa ba sila dito? Siyempre hindi na. Hindi na, oo. Kasi isipin nila, anong pupuntahan nila sa Pilipinas? Kahirapan? Oo, Kaya nga, totoo yan. sa aking picture ngayon, pinapakita ko yung peacefulness natin na may ilog, may magandang environment,
sana may pagpatuloy natin ang pagbabago ng ating kapaligiran para kanais-nais na umuwi at hindi mga basura ang makita. So, Ma'am Cora, kayo din pala ay ano ng environment, ano? 'Di ba? Yes, Oo, advocate tayo. advocates ka. Kaya ako ang namumuno sa aming Save the Parañaque River na matagal na, mga more than 20 years na. At naniniwala ko kailangan at the barangay level, maniwala sila na malaki ang papel ng barangay sa pag-aalaga ng kanilang komunidad. So, Ma'am Cora, nung panahon ng tatay ni Presidente ngayon, nasaan ka pa po noon? Nag-aaral ka pa ba noon? O nagwo-work ka na rin? Hindi, ano na ako, nung nagwo-work na ako sa Department of Social Welfare, kasi nagpunta ako sa Amerika, 1963, sa 65 nag-aral ako, bumalik ako ng 1966. Okay. Pagbalik ng 1966, nagtrabaho na ako sa Department of Social Welfare. Kaya maaga ang aking paglilingkod sa pamahalaan. At that time, ang Pangulo, si Presidente Marcos. So wala naman sa amin politika. Nakuha namin ang posisyon namin sa aming natapos. At sa akin palagay, ay ako yung naging regional director ng as early as 1972. Ang revolution natin came about 1982. So bali naka 10 years ako sa gobyerno by the time we had the revolution. Pero ang revolution, paniniwala ko, takda ng panahon. Okay. Sapagkat pagod na ang bayan natin sa kahirapan, pagod na sa mga nakukulong, namamatay, nagsisimpatize naman ako sa mga taong nakulong na dahil pinaglalaban nila ang katarungan at ang kanilang karapatan. Pagkakataon sa buhay. Karapatan. Oo. So parang wala namang hindi na naman niya binabalikan yung karamihan. Pero ang sinasabi nga niya, Ma'am Cora, natutuwa siya sa ating mga kababayan kasi pinagyayabang daw ng mga taga Saudi Arabia sa kanya nung mag-meeting sila na napakagagaling ng mga Pilipino sa bansa nila, Ma'am Cora. Ano masabi mo dyan? Correct naman yan kasi hindi lang naman sa Saudi Arabia. Sa lahat nga daw. Punta ka sa Switzerland. Maraming bansa na malaki, umugit ng kagalingan ang mga Pilipino pag nagtrabaho sila sa mga pamilya, sa industriya, iba-iba. At yung oportunidad na yun natin, huwag nating maliitin. Kasi maliit na bayan tayo, pero malaki ang populasyon na hindi kayang tugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Okay. Kaya nga, yung Department of Social Welfare and Development na hinawakan ko at saka chairman ako ng civil service, ay nagpatuloy ang aking paniniwala na bigyan ng pagkakataon, give opportunities for the Filipinos to rise in their own country. Kung pupunta sila abroad to work, babalik sila o punta sila dahil para magbakasyon, magbisita sa ibang lugar, babalik at babalik because kailangan ng bayan natin ang mga kapwa Pilipino na meron ng kaalaman para patuloy na i-develop ang ating bansa. Yan. So, pakinggan uli natin ang ilang bang mensahe ng ating Pangulo. Tingnan natin. Yes. Of Oman, Go ahead. are special because of the millions of Filipinos who have worked Walang audio. Wala siyang... to thrive here. Dito lamang sa Saudi Arabia, ang Pilipino ay baka malapit ng aabot ng 1 milyon dahil nasa 760,000 na yata tayo. At dito sa Gulf States, ito yung mga nabanggit ko mga bansa, 2.2 million ang Pilipino na nakakalat po diyan. At naaalala ko po the tremendous impact that overseas Filipinos have had on the Filipino economy. I would be remiss, of course, if I do not speak of the difficulties and the challenges that you have all encountered.
Lahat po kayo ay nagsakripisyo na kayo ay nakahiwalay sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga pamilya, sa inyong bansa. But your incredible determination and resilience are truly impressive. On behalf of the government of the Philippines, I convey my gratitude and express my admiration to each and every one of you. You serve as an inspiration to us all. The knowledge and the skills that you have acquired, yung inyong galing at sipag habang kayo'y nandito, have proven to be invaluable assets to the Philippines. Kaya't ang sasabihin ko sa inyo, dahil pag nakausap ko po, yung mga leader po ng mga bansa, ngayon kanina lang umaga, ay nag-uusap kami. Bago pa ako makapag-hello, makapagbati, lagi nila lang sinasabi, ang galing-galing ng mga Pilipino dito sa amin. Ang husay-husay ng mga Pilipino sa amin. Ang babait, ang sisipag ng mga Pilipino rito. Kaya naman, talaga naman, pagka naririnig natin ang national anthem, ay talagang nakakataba ng puso dahil sa inyo. Ma'am Cora, anong masasabi rin sa sinabi ni Presidente? Yes. Totoo. Tama naman ang sinabi niya na yung mga Pilipino ay tumutulong sa ibang bansa. Siyempre, sumisikat ang bansa na yun kasi Correct. nagagawa nila yung hindi magagawa kung walang Pilipino. So, sabi nga niya, nearly 1 million na ang Pilipino doon. Kung 1 million na yun, ilan ba yun doon ang dapat nasa ating bansa? Hindi nga pwedeng nasa ating bansa kasi kung wala namang trabaho, wala namang opportunities. Papel ng pamahalaan yan to create opportunities. Ngayon, kung ang mga Pilipino ay wala silang masyadong love of country, iniisip nila yung sarili nilang kapakanan, aalis at aalis dahil hindi sila happy. Happy. Diba sabi nga na Enrile, gusto ko happy kayo. Yes. Kaya kung hindi sila happy, aalis at aalis sila. So yun. At syempre siya rin natutuwa dahil nga sa kinukongratulate sila dahil nga sa kagalingan daw din ng mga Pinoy. Ano, Ma'am Cora? So, yes. Pero Ma'am Cora, nung panahon ba ninyo sa DSW, ganito rin ba kaigting ang pagtulong nyo sa ating mga OFWs at that time? At that time, ang tulong natin sa OFW ay hindi ganing kalakas kasi meron tayong Department of Labor. Okay. Unemployment. Sa kanilang papel yun. Kasi pagbibigay ng opportunity, maka-abroad. And I remember, ang unang nagsimula sa POEA ay si Chairman Patricia Santo Tomas. Okay. At nung siya maging chairman ng civil service, tinawagan niya ako at sabi niya, magre-retire ako, dito ka na sa Civil Service Commission. At tamang-tama, pagkatapos naman ng aking trabaho sa Department of Social Welfare na for more than 24 years, ay lumipat ako sa Civil Service Commission. At sa akin palagay, doon ako umugit ng aking papel bilang miyembro ng kabinete at of course, member ng Constitutional Commission. Dahil ang civil service ay isang constitutional commission. Kaya nag-retire ako ng 2001 kasi nag-100 years in civil service ng year 2000 and when I left it in 2001 ay ang pumulit sa akin ay yung si Karina David. Okay, okay. I remember sa New York ako nang sinabihan ako na siya ang kapalit at umattend naman ako sa turnover namin ng Civil Service Commission. Ma'am Cora, may mga katanungan dito. Parang ang sinasabi nila na pag daw nagtrabaho ka, ito sabi nila, pag nagtrabaho ka daw sa gobyerno, katulad ng trabaho mo, ma'am, ganyan. Napakahirap daw. Ma'am Cora, mahirap daw. Kailangan ng pinag-aralan mo ay angkop sa trabahong gagampanan. Yun. Sa Department of Social Welfare, social worker ako.
So, masasabing karapat-dapat na maging Secretary of Social Welfare. At nagsimula sa mababa. Nagsimula sa Social Welfare Supervisor, umakyat na Assistant Regional Director, talagang nagdaan sa masusing pagsubok. Pero, nung lumipat ako sa Civil Service Commission, ang dinagdag kong pagkaalaman ay tinatawag nating public administration. Kasi nag-aral ako sa UP ng public administration para tugunan yung kailangang kaalaman para gumawa ng mga programa na kabubuti sa pamahalaan. And at that time, ang gusto natin, ang mga nag-aabang tatrabaho sa gobyerno ay tapos ng kanilang pag-aaral. Ayun. Anong tapos? Pag-under sila, pag-under graduate, meron tayong examination para sa 2 lang taon na pag-aralan. And then, we have the professional career service na kapag nakakompleto sila ng kolehiyo at lalo pang pinaigting nung katulad ng mga nagtatrabaho sa Department of Education na meron silang doctoral program na inilunsad at ngayon naman ay hinahawakan ng Commission on Higher Education. Kaya yung mga development na yun ay para tumaas ang antas ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Pero hindi naman garantisado na may tatapos kang ganong kurso ay magiging magaling ka sa serbisyo. Kasi kung ang puso mo wala naman sa serbisyo, eh makikita yon. Ang tanong ngayon sa mga OFW, nakita ba nila ang kagalingan ng gobyerno nung kanilang pag-aasikaso ng kanilang mga papeles? Nakita ba nila ang passion ng mga nagtatrabaho sa gobyerno? At kung hindi mo nagtatrabaho sa gobyerno, yung nandun sa atin sa Department of Foreign Affairs, kasi pagpunta na nila abroad, ang makakausap nila ay mga nagtatrabaho sa Department of Foreign Affairs. So yun na lamang at siguro may mga tanong ang iba. Oo. Ma'am Cora, ito isang sinasabi dito. Kasi sa ngayon kasi hindi na daw ganun, Ma'am Cora eh. Diba? Ay na-appoint na lang. Kahit hindi niya alam yon, dun siya. Ano masasabi mo sa ganun? Hindi naman sa soldier, pero dilagay siya dun. Paano mo masasabi yun, Ma'am Cora? Well, yun ang kailangan nating tingnan o repasuhin sa ating governance. Yung bang binigyan ng mga posisyon, whatever department, assistant secretary, undersecretary, karapat-dapat. Hanggang labang natapos ay angkop sa trabaho nila. Yeah. Now, by the results, we will be judged. Kahit hindi nakatapos at magaling at naitaas ang antas ng mga Pilipino sa larangan ng pag-unlad, magpasalamat tayo that may mga magaling na Pilipino na tumulong. And I think that is the situation sa mga OFW. Hindi nila nakita ang opportunity sa bayan natin, pero binigyan sila ng opportunity abroad. Kasi parang sabi nga we are a pilgrim people at kahit nasan tayo dalhin, magiging successful tayo. Iyon ang pinapahiwatig kanina sa usapan dun sa pagsasalita ng ating Pangulo. Na talagang proud siya at isa nga sa mga proud siya na ang mga Pilipino ay nasa magagandang kalagayan sa ibang bansa. At take note, isa sa pinakamaganda na pag-usapan din doon ay, di ba Ma'am Cora, tatandaan mo, way back siguro na ilang taon din na yung walang sweldo, nagsibalikan dito, hindi makakasweldo. So ngayon daw ay pinag-uusapan na muli ito para maibigay talaga yung sweldong kinakailangan ng mga kababayan natin. Opo, yun. Pero ang magiging resulta nito, parang invitation, parang opportunity creation, na kung ikaw ay nasa kumbaga nasa bulubundukin natin at wala kang pera, wala kang pagkain, wala kang pabahay, iisipin mo, magandang oportunidad ito kasi kaperahan ito. Pero kung ang kapalit naman nito ay lalong
underdevelopment ng bansa natin, matutuwa ba tayo? Kailangan natin yung mga magagaling ay maiwan din sa Pilipinas para tumulong, mapaunlad, lalo na yung mga underdeveloped or soon to be developed na mga areas. Although nakita natin, may mga lugar na dati hindi natin kilala. Pero bakit? Dahil sa turismo, isipin natin yan, ay nakilala ng ibang bansa. Ang nagpupunta sa atin, hindi para magtrabaho, kundi para mag-enjoy. Dahil mga turista. Yeah. Pero recently, from the pandemic, nabawasan daw yung mga turista. Kaya, medyo, nabawasan. Kailangan paigtingin natin. Pagpapatuloy pa rin natin ang speech ng ating Pangulo para mabigyan din natin ng, ng reaction ni Ma'am Cora. Sige. Dito, talaga naman, ang nararamdaman po namin, proud to be a Pinoy. Maraming salamat sa inyo. So continue to share your experiences to our countrymen and bring technical expertise back to the Philippines. Your efforts have not gone unnoticed. I look forward to your return. With your help, the Philippine government's reintegration programs will continue moving forward towards a brighter future for our country and for our people. Bilang mga huwaran at ulirang kasapi ng lipunan, kayong mga OFW, ang pinakamahusay na kinatawan sa kultura ng Pilipinas. As cultural ambassadors have shown the people of the world the kindness, the warmth of the Filipino. You have all contributed to the promotion of the Philippines as a remarkable tourist destination. Lahat po na magkaroon ng OFW at dumami na at nakikilala po tayo, nakakatulong po yun dahil sa sinasabi nila, itong mga Pinoy na nakilala namin, ang gagaling nila, ang huhusay magtrabaho, ang mabait, mapagkatiwalaan. Iniiwan yung mga bata sa atin dahil hindi sila nangangamba na baka hindi mabuti ang pagkaalaga sa mga anak nila. Kaya naman nasa puso na nila ang pagmamahal ng Pilipino. Yan po ang inyong ginawa. Yun po ang ipinakita ninyo. Kaya po ang reputasyon ng Pilipino bilang workers, bilang healthcare workers, bilang caregivers, bilang skilled professionals, bilang engineer, bilang contractor, po kilala na po tayo dahil sa magandang trabaho na inyong ginawa. Ayan. Ma'am Cora, ang ganda ng pagkakasabi niya sa ating mga kababayang Pinoy. Ano, Ma'am Cora? Anong masasabi mo doon? Well, tama naman yun, no? Kasi, pero hindi natin sinasabi doon, ilan ng Pilipinong nakulong, ilan ng Pilipino na, kumbaga, nag-suffer dahil, nakita ko, maraming mga nakulong sa Japan nung nag-attend ako ng isang conference doon. Yung mga wrongdoers, hindi naman nakakalusot sa ibang bansa. Kaya, pag-aralan din ng ating mga nagtatrabaho sa gobyerno, sino-sino yung mga taong nagkamali. Yes. Sino-sino yung taong hinusgahan, pinatay, o kaya nakulong, at nagsilbing halimbawa ng pagkakamali. Okay. The Flor Contemplation story, it's a story that needs to be told and retold. Bakit siya pinatay? Ano yung kanyang pagkakasala? Kasi hindi ka naman kukulungin sa ibang bansa kung wala kang nagawang pagkakasala. The same way, kung merong mga taga-ibang bansa na nasa bayan natin na nagkamali, kailangan din silang makulong. Yes. Hindi pwedeng palilibrihin natin sila samantalang pag nasa ibang bansa ang mga Pilipino ay they are meted out the punishment na due them dahil nakasala sila. Ma'am Cora, bilang isang secretary ng DSWD at siyempre of course, naging part ka rin ng CSC, di ba? Tama ba ako? Ngayon, Ma'am Cora, kayo din po ba ay pinapadala? Naging chairman ako ng civil service. Yun, chairman. Kasi kala ko secretary doon, chairman pala. Okay, bilang isang chairman ng civil service at saka naging secretary ka, pinapadala din ba kayo sa ibang bansa? At anong ginagawa niyo pagdating doon?
Ayan, ma'am, hindi ako yun itong nagtanong dito. Nagkaroon ako ng pagkakataon. Ay, naku, humina. Naging membro ako ng International Civil Service Commission. 4 years yun. So, nag-attend kami ng meeting sa New York. Pag-usapan yung mga serbisyo sa pamahalaan at nagpunta din kami sa iba't ibang bansa sa United Nations Organization para yung mga nagtatrabaho. At doon ko din nakita yung mga nung paman, which was in the period of 1990, bali 6 to year 2000, yung 4 years na yon, marami na akong nakilala mga Pilipino na nagtatrabaho sa United Nations, nagtatrabaho sa iba't ibang sangay ng mga pamahalaan, ng mga gobyerno nila, ng mga Pilipino. So, yung many of them successful kasi yung karapat-dapat na napag-aaralan ay ginagamit nila at yung kakulangan ng mga manpower sa ibang lugar ay napupunuan nila. Yung nakita ko na hindi, pero ngayon kaiba. Kasi sa Australia, sa Canada, ini-encourage na nila mga Pilipino mag-aaral. Yes, Canada, ma'am. Mag-aaral sa kalang bansa. Tapos makatrabaho doon. Okay, may development yun. Okay, Ma'am Hindi Cora. na lang doon mag-aaral abroad. Okay. Yes. So Ma'am Cora, mayroong isa dito na binanggit si Presidente. Kasi itong mahaba itong speech nito. Meron siyang sinasabi dito na parang sabi nung isang kawani o isang nagme-ari ng isang hospital dyan sa Saudi Arabia. Ayon sa kanila, kapag daw pinauwi lahat ang mga Pinoy ni Presidente, magsasara daw ang kanyang ospital dahil puro Pilipino ang nasa loob ng ospital na yon. Ma'am Cora, ano mo sabi mo doon? Talagang totoo, puro Pilipino daw ang nandun sa loob ng ospital na yon. Hindi, ibig sabihin, isang entrepreneur sa kalusugan ay nag-migrate sa Saudi Arabia at nagtayo ng isang negosyo na pumutok naman ang negosyo. Ibig sabihin, hindi pumatok. Kaya nakakapagtrabaho ang mga Pilipino doon, nakakatulong at gusto yan ng kanilang pamahalaan. Pero hindi ba may mga lugar tayo sa Pilipinas na walang ospital? Yun, di ba may mga lugar tayo na namamatay na lang ang mga Pilipinong may sakit dahil hindi nakita ng mga doktor? Correct. We have 7,100 islands. Can you imagine? Do we have 7,100 hospitals to take care of our Filipinos? Mga tanong yan, I don't have the answer. Yan ay nasa polisiya ng pamahalaan. Sa Department of Health, ang tanong nga natutugunan ba ng Department of Health ang pangangailangan ng mga may sakit nating mga kababayan? Pag hindi, ang mga Pilipino ay nasa abroad, mga doktor, mga nurses, na hindi natutugunan tuloy ang pangangailangan ng ating bayan. Yun ang simpleng tanong. Pero hindi ko sinasabing masasagot ko yung mga tanong na yun. Yan nasa poder ng mga namamahala ngayon sa pamahalaan. Yun ang sinasabi natin. Pero sabi nga ngayon may isang gagawin daw ang ating pamahalaan. Dito mismo magtatayo ng mga training at para nga daw mas maging maayos kasi nauubusan nga din tayo ng mga engineers, nauubusan tayo ng mga doktor, nauubusan tayo, lahat ay kulang-kulang na tayo dito sa Pilipinas. So ang sinasabi nga ngayon, magti-train daw uli, magkakaroon dito ng mga training center sa Pilipinas para mas makahabol tayo din dito sa Pilipinas na magkaroon din ng mga trabaho dito lang sa Pilipinas. Ma'am Cora, anong masabi mo doon? Dahil nga naubusan tayo. Magagawa yan. Pero ang tanong, kung ang isang Pilipino mas gustong mag-invest sa Saudi Arabia ng isang ospital, ang tanong ko, may mga Pilipino ba na nasa abroad
Medyo humina ang signal ni Ma'am Cora sa kabilang linya. Ma'am Cora? Parinig muna natin yung yung ating kay Presidente. Hindi natin. Ayun si Ma'am. Kanina lang po, bago po kami pumunta rito, ay nakausap ko po ang Crown Prince. Ang sabi ng Crown Prince, una-una, sabi niya, I have to tell you, my second mother is a Filipina. Sabi, dahil ang nag-alaga pala sa kanya nung bata siya ay Pilipina. Kaya naman sabi na mahal niya ang mga Pilipino. At yung pagmamahal na po yun na sa inyo ay nararamdaman din po namin sa Pilipinas. At kami naman, para kaming cheering squad ninyo na sige, dalingan ninyo, magpasikat para tayo mga Pilipino ay talagang ang tingin po sa atin ay tumaas ng gusto. Ay sabi po ni Crown Prince, sabi niya sa akin, alam mo ba, sabi niya, that the 80% of the ICU personnel are Filipino. 80% in the whole of Saudi Arabia. Sabi niya, pag nawala yung Pilipino dito sa Saudi Arabia, tigil lahat. Sabi niya, talagang ganyan ang depende. Yon, Ma'am Cora, di ba? Yun ang sabi niya, Ma'am Cora, kita mo, ayun ang sabi ng prinsipe daw doon sa Saudi Arabia. Ma'am Cora, narinig mo po ba yung sinabi? Kaya nga, of course, ibig sabihin, nakakatulong tayo. Ay, nawala si Ma'am Cora. Ayan, Ma'am, ayan po. At ipagpapatuloy natin ang pag-uusap, ang speech ng ating Pangulo. Confidence namin sa mga Pilipino. Kaya naman, talaga naman masasabi natin na ang OFW ay hindi lamang tumutulong sa ekonomiya dahil sa remittances ninyo. Marami nang nangyari na naghihirap ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa remittance na pinapadala ng ating mga OFW ay talagang nabubuhay pa tayo, nakakaahon tayo doon sa mga problemang hinaharap natin. At malaking paghahanga ang nakikita nila dahil matibay, kahit na nagsasakripisyo kayo at malayo kayo sa pamilya ninyo, yun alam natin na yung sakripisyo ninyo ay para sa pamilya ninyo. At kinahangaan ito dahil ang ating pagmamahal sa ating mga pamilya naging bahagi ng kultura ng Pilipino at ito'y kinahangaan ng lahat ng makakita na inyong pagmamahal ng inyong mga pamilya, ng inyong mga komunidad at ng inyong bansa. I find that sense of family amongst the Filipino community very inspiring, as do our friends, the locals where the OFWs work. Supporting one another, helping distressed kababayans are traits worth emulating. A strong sense of community is incredibly important, especially for migrant workers. I request that the Filipino community in Saudi Arabia continue to help one another. At dito po tayo naging magaling dahil tayo ay nagtutulungan sa isa't isa. Okay, Ma'am Cora, nakita niyo po, narinig mo yung sinabi ng Presidente, tulungan daw ang kailangan, Ma'am Cora. Ma'am Cora? Hindi, Yes. Oh, yes, Ma'am Cora. Narinig yung binanggit ng ating Pangulo, tulungan, di ba? Camaraderie. Yan ang sinasabi niya, Ma'am Cora. Siyempre. Sige pa, Ma'am. Kasi nasa ibang bansa siya. Tingnan natin kung magsalita siya sa mamahirap na lugar natin. Ano ang katanungan ng mga Pilipino? Kailan uunlad ang Pilipinas? Naiwan na tayo. We were second to Japan as the most developed country in the 50s.
how many years later? Tayo 2023. So, ang ibig sabihin, naiwan na tayo, Ma'am Cora? Nawawala ang internet ni Ma'am Cora, no? So, Ma'am Cora, bumalik ka na. Sa ibang bansa, naiwan din ang Pilipinas. Napakahirap sabihin ito. Yes, go ahead. So, Ma'am Cora, narinig niyo na po ako? Ma'am Cora? Ma'am Cora, narinig niyo na ako? Yes. Okay. So, Ma'am Cora, babalikan lang natin kasi nawawala ka po eh. Maliwanag. Oo, nawawala ka kanina, Ma'am Cora. Ulitin lang natin. Internet connection ko unstable eh. Oo. Ma'am Cora, kanina okay lang, pero may retrato ako. Opo. Ma'am Cora, umagalaw ka naman eh. Ang gusto kong tanungin sa inyo kanina, may sinabi ka, Ma'am Cora, na nawala ka kanina eh. Yung tungkol sa, nasa abroad kasi si Presidente at may sinasabi nga siya tungkol doon sa ating mga kababayan, di ba? Yung unity at camaraderie ay dapat nandoon sa kanila sa mga Pilipino at napatunayan naman din yan sa ibang bansa. Ngayon may sinabi ka kanina, how about in the Philippines? Tayo ay napag-iwanan na. Ma'am Cora, ikaw pagpatuloy mo po yung sinabi mo kanina. Yes. Of course, masaya siya dahil lang na-meet niya yung mga Pilipino Successful. na in-advance ang sarili nila na magtrabaho sa ibang bansa. Pero ang tanong ko, bakit kailangan silang magtrabaho sa ibang bansa? Bakit wala silang, o para yung nangyari sa kanila sa ibang bansa, ay mangyari din dito? Mga tanong yon, I don't have the answers. Wala naman ako sa gobyerno. Mga katanungan na tinatanong natin, ano ba yung nangyayari sa ating pamahalaan? Na hindi natutugunan ang pangangailangan ng mga kababayan na nangangailangan ng tulong. But you mentioned later, kanina po, Ma'am Cora, yung tungkol sa napag-iiwanan tayo, di ba? Dahil karamihan nga sa ating ating mga magagaling ay nasa ibang bansa na, di ba, Ma'am Cora? So dito, maghanap ka ng kasambahay, hindi ka makakakuha, Ma'am Cora. Ang hirap, di ba? Yes. Dahil nasa Hong Kong sila, nasa Singapore, at nasa Indonesia, at nasa mga ibang bansa. Pero hindi naman ibig sabihin, pwede na rin na kahit wala silang trabaho dito, wala na silang gagawin. Dahil yun namang pag-unlad nila, ay hindi naman masasabi natin, aasahan pa natin ng pamahalaan para umunlad sila. Nasa kamay nila ang kalang kaunlaran. So, ibig sabihin tayo, ang papel ng gobyerno ay opportunity creation. Anong oportunidad ang ibibigay para tumaas ang antas ng kabuhayan ng mga Pilipino sa atin? That's the same question na tatanungin sa mga nagtatrabaho ngayon sa pamahalaan. Nung ikaw, ang tanong, ano yung kanilang ginawa para tumaas ang antas ng buhay? Ako ay Social Welfare Secretary. Ang binibigay namin ay puhunan, hindi ayuda. Puhunan para sa mga taong gustong maghanap buhay. So magtrabaho. At that time, yes, trabaho. At that time, wala pa din ang kami na rin ng practical skills training ng mga taong hindi nakatapos ng pag-aaral pero binibigyan ng kakayahan. Na ngayon naman ay meron na tayong TESDA, meron tayong, in other words, may development na tayo ng mga ahensya na tumutulong dito. Kaya ang papel ngayon ng DSWD ay alamin kung sino sa mga lugar na mga mahirap ang patuloy pa ang kahirapan sa kakulangan ng kaalaman, kakulangan ng kasanayan, at kailangang maihubog para magkaroon sila ng tamang
hanap buhay. Yon. At sa ngayon kasi dahil nga sa ganito ang sitwasyon natin, ano ang dapat mong sabihin ngayon sa DSWD? Dahil 'di ba, 4Ps, hindi naman masyadong successful ano Ma'am Cora, 'di ba? Yung 4Ps. Ang 4Ps successful sa education at saka health. Okay. Kasi yun naman ang purpose nila eh. Para matulungan yung pamilya na merong problema sa health, may problema sa education. Pero alam natin sa ginagawa ng local government, tumutulong na sila sa education. Yes. Parang sasabihin, hindi pwede yung mga batang hindi nag-aaral. Matutulungan niya ng local government. Ngayon, in the area of health, kulang pa. Kulang pa kasi marami pang health issues. Pwede na napag-usapan na natin ang mental health, napag-usapan na natin ang non-communicable diseases. Marami pang kailangan tugunan sa kalusugan. Yon. Lalo na hindi nararating na lugar. Yan. Okay. So, Ma'am Cora, isa na lang to at tayo magtatapos na rin. Yung pagiging social worker mo, sa ngayon, sa anong napapansin mo dito? Kasi yung iba kasi yung 4Ps hindi naging successful dahil nga daw sa hindi naman talaga sila yung talagang ang tawag na recipient noon parang palakasan system din daw kaya nabigyan itong isang tao na to na may kakayahan namang magtrabaho parang ganon. So ano masasabi mo Ma'am Cora doon? Ano kung ikaw ang tatanungin po Ma'am Cora, ikaw ay nakaupo ngayon diyan sa DSWD, anong mga gagawin mo po diyan para mas magitan natin ng mahusay ang isang pamilya? Well, unang-una tiyakin ano yung pangangailangan at ibigay yung tulong na pangangailangan. Kung ang tulong ay hanap buhay, hindi kailangan ng ayuda. Ang kailangan na para magkaroon ng trabaho. Kasi pag binigyan mo yan ng ayuda lamang, hahanap-hanapin ng ayuda, baka hindi na magtrabaho. Yun. That's one question. Yan, yeah. Number 2, sa kalusugan, kulang pa yung ating health facility para gumaling yung mga tao. Marami pa rin namamatay sa kakulangan ng pagtugon sa mga pangangailangan. Okay, yon. So, ibig sabihin ito, Ma'am Cora, kulang pa rin tayo sa monitoring. Kailangan talaga bababa ka dyan para i-monitor mo lahat. Alamin, sa kasalukuyan ba, alin ang mga progresibo? Alin ang mga dapat bibigyan at sino ang bibigyan? Hindi pwedeng palakasan talaga, Ma'am Cora, no? Yes. Kasi meron, Ma'am Cora, kami nabalitaan. Ito yung nai-report naman sa amin. Yung ilan daw nagpo-purpose, nagsusugal pa. Diba? Sinasanla yung kanilang mga... Pinagbabawal yun ng DSWD pa na huli. Kaya kailangan din magaling ang monitoring ng DSWD. Community more than ever knows kung sino to yung mga tao na to. Na hindi tumutupad sa kanilang tungkulin. Okay, yon. At siyempre mga kakampi, wala naman po tayong oras. Ako, Ma'am Cora, salamat. Maraming salamat at sabi dito, at naliwanagan sila. Ano ba talaga ang trabaho ng gobyerno natin, di ba? Kasi Ma'am Cora sasabihin, di naman marunong yan dyan sa trabaho na yan, etc., di ba? May mga ganon. Tama yung sinabi mo, dapat kung ano yung yung tinapos mo, dapat dun kay. Diba? Doon ka magtatrabaho katulad mo. Social worker. O talagang diyan ka sa DSWD talaga. Diba? Magsilbi. Parang gano'n yun, Ma'am Cora. Yes. Kung ano yung tinapos mo siya, dapat yun din ang tatrabahuhin mo. Yes. O yun. Yes, correct ka dyan. So, Ma'am Cora, wala naman po tayong oras. Paalam na po tayo. Yes, salamat muli. At ako'y naka-connect. Ang kailangan natin ay talagang connectedness. Kapag dito sa ating programa at hindi tayo nakakonect, wala tayong programa. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Cora. Yung huling-huling hinihingi namin sa iyo na mga words mo na gustong-gusto ng mga tao. Magagawa natin lahat ng bagay kung di tayo nag-isa. Isipin natin paano tayo makatutulong sa ating bansa sa magitan ng pagtulong sa ating komunidad. Maraming salamat sa oportunidad na binigay sa akin ni Fe
na makaisa dito sa kung may naapi, may kakampi. Yan, maraming salamat, Idol. Ayan po ang aking idol, Miss Corazon Alma de Leon. Para dito sa ating kalinga sa ating OFW. Maraming pong salamat. Ma'am Cora, ingat po ha. Huwag po matigas ang ulo. Thank you. Maraming pong salamat. God bless. God bless. At muli po, ito yung lingkod, Feni Codemus.